Good morning po sa ating lahat. Yan. Kayo po ba ay nagagalak na naririto tayo ngayon at magkakasama? Amen. Talagang nakaka-bless po isipin na lahat po tayo ay naririto today sa last day ng 2023 to worship the Lord together. Yan. Yan. Truly nga po, nalampasan po natin yung taong ito dahil hindi dahil sa mga sarili nating kakayahan, kundi sa tulong lang po ng ating Panginoon. Kaya ang papuri po at pasasalamat ay tanging sa Kanya lang nararapat. Bigyan po natin ng isa pang malakas na mighty hand of praise ang ating Panginoon. As we live 2023 po, naging mahirap man ang buong taon o naging magaan man ito para sa atin, huwag po nating kalimutan yung mga karunungang ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag din po nating kalimutan yung mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Kung tayo man po ay nakaranas ng hirap, lungkot at mga karamdaman, blessing pa rin po dahil tayo po ay naririto pa rin. Magkakasama pa rin to worship the Lord. At talagang magkakasamang haharap sa panibagong taon with God's faithfulness. And as we face different circumstances po this year, let us not forget to give glory sa ating Panginoon lamang. And really humble ourselves for His given us mercy and grace, allowing us to obtain salvation through Jesus Christ. And as an encouragement po sa atin and as we ready ourselves sa 2024, let's open po our Bible sa James 1:12. Sabi po dito, James 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan. So let us stand firm po in the midst of our trials na may encounter natin, and may we encourage po our brethren sa pagdaan po ng Panginoon. Kung meron po tayong mga kapatiran na makaka-experience sa mga trials sa kanilang buhay, maging handa po tayong tumulong at ganon ay idirect sila sa ating Panginoon. And for that po, let us pray. Dear Heavenly Father, Lord God, we honor you today, Panginoon, sa last day ng 2023, Panginoon. We thank you for everything, Panginoon. Talagang we pray, Panginoon, that we continuously live our lives for you, Panginoon. That we continue to serve you, Panginoon, and give glory to your name as we move forward, Panginoon, sa panimagong taon. Talagang gabayan niyo po kaming lahat, Panginoon, and may you be with us, Panginoon, throughout this worship service, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pagpupuri sa inyong pangalan. Ito lang po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, ayan. Amen. Grabe, ang gandang encouragement naman ng sinabi ni Ate Carlene. Maate. And good morning po ulit sa inyong lahat. Last day na po ng ating 2023, no? Bukas, 2024 na. Ayan, inaanyayahan ko po kayong tumayo. At basahin po natin ng sabay-sabay. I know this scripture from Psalm 23 is very familiar na po sa inyo. Pero namnamin natin ang bawat salita ng Psalm 23. Kung paano naging faithful si God this 2023. We all know na hindi siya nagbabago. He will be faithful also in 2024. Ayan, Psalm 23, the Lord is my shepherd, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ano po yung huling word? Forever. May katapusan ba yun?
Walang katapusan, forever. Grabe, no? Makikita natin yung relationship talaga ni David dito with his God. Kasi my shepherd, my shepherd. And ganun din, we all have relationship with our shepherd. Diba? And nakalagay din dito, I will fear no evil, for you are with me. So whatever man circumstances we have right now, and in the year to come, 2024, we know, we are confident that hindi tayo pababayaan ng Panginoon. His protection, His provision, His care, His love is there. Amen? Amen. So yun po ang confident, not only in this life, beyond pa. Pagkatapos pa ng buhay natin dito, we are confident because we have Jesus. So let us pray. Father, thank you po. We praise you, Lord. We want to glorify your name. We want to thank you, Lord, for all the faithfulness, Lord, na ginawa niyo sa amin 2023 and sa susunod pa, Lord. We thank you in advance, Panginoon, because we know that you are faithful. You will never leave us nor forsake us. May we worship you, Lord, in spirit and in truth, with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength today, Father God. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing The Lord is My Shepherd. Let this be your personal worship today. The Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. We won't fear. I won't fear. Again, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Amen. Thanks, Jesus. He goes before me. You are our defender. Defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing. Thank you, Lord. My cup's overflowing. No weapon can harm us. No weapon can harm me. I won't fear. Let's sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, I am not alone, for you are comfort. He's my comfort, always holds me close. Yes, Lord, you always guide us. He always guides me. Thank you, Lord. Through mountains and valleys, His joy is refreshing, restores my soul. His mercy and goodness, mercy and goodness. This will give us assurance. Give us assurance that I'll see His glory. We can't wait for that moment, Panginoon. Face to face. Let's sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone.
Hallelujah. Hallelujah to you, Lord. Hallelujah. I am not alone. Yes, He is our comfort. He's my comfort. Always holds me close. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory. Again, your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory. Again, your spirit. Woo! Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. My victory. My victory, my victory, my victory, my victory, my victory, yes, my victory, my victory. Sing hallelujah, hallelujah. I am not alone. He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Just your voices, sing it with all your heart to the Lord. Hallelujah, I am not alone. Yes, Lord, thank you, Lord. We praise you, Lord. You are our comfort, God. He's my comfort, always holds me close. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. We praise you, God. Let's continue to worship our Lord. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, to this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Thank you, Jesus. And with every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Amen. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory
Yet not I, but through Christ in me. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. That's who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop because you're faithful, Lord. Even when I don't see it, you're working. Amen. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. again for the last time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen! Hallelujah. You deserve all the praises, Panginoon. You deserve all the glory, Panginoon. Palakpakan po natin ng pinakamalakas na palakpak that He deserves. Glory. Thank you, Lord, for Glory your to faithfulness, Jesus. Father God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Thank you, God. Thank you. Good morning, a blessed church. And let us prepare our hearts and our minds as we celebrate our Lord's Supper for the last Sunday of 2023. Sige po, settle down muna po tayo. Ang hapag po ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isinasagawa po natin ito bilang paggunita sa atin pong tagapagligtas na si Hesukristo. Kaugnay po nung kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman marapat po na isagawa natin ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at ang inumin na atin pong tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo po sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos
laban sa kasalanan. At sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon kay Apostol Pablo mula sa unang Korinto 11:29, ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya naman po isagawa natin ito sa paraan po na nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy po sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko po kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay po sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. At kung ikaw naman ay naririto sa unang pagkakataon, I encourage you na huwag mo na mag-partake. But knowing this, na inaanyahan din kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong kasalanan at tanggapin siya bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo po'y manalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer. But this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. How deep the Father's
Lahat po ba'y meron na? Ayan. Kunin po natin ang tinapay at atin po itong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa ikapagpapatawad po ng aming mga kasalanan. We acknowledge, Lord, that is because of you that we are saved. And we are celebrating this, Lord, commemorating what you have done for us on our behalf, Lord. Thank you, Lord, for the salvation. Salamat, Panginoon. Mula po sa unang Korinto, 11, 23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po nating tanggapin ang tinapay. Atin naman pong kunin ang inumin. Atin po itong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong dugo, sa iyong dalisay na dugo na naging sapat na kabayaran para sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil ito ang nagsilbing simbolo ng iyong bagong tipan. Thank you, Lord, for your blood that purchased our salvation. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa unang Korinto, 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang Diyos. Sa dako pong ito ng ating pananambahan, inaanyayahan ko po ang lahat na panandaliang tumayo at buksan po ang ating mga Biblia sa John 3:22-30. Juan 3:22 hanggang 30. Juan 3:22 hanggang 30. Si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat.
Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay sa sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong magsiupo. At para po ihatid sa atin ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito na pinamagatang The Art of Decreasing, palakpakan po natin ang ating pastor na masigasig sa pagbabahagi sa atin ng karunungan ukol sa salita ng ating Panginoon, Pastor Kerux Pascua. Hold me to your side, and I will love you to the end, to the end. Salamat, Carlene, sa biyaya lamang ng Panginoon. Kamusta po? Ready na po ba ang celebration mamaya? Hindi ko po alam kung anong family tradition meron kayo every end of the year maliban sa pag-iingay. Okay? Pero sana po wag niyong kakalimutan na manalangin together. Okay? Pasalamatan ng Panginoon sa napakaraming pagpapala, sa kanyang katapatan, provision, protection sa atin. Ito pong pagwawakas ng 2023 ay panibago pong ebidensya o patunay ng kabutihan, katapatan ng Panginoon sa atin bilang isang pamilya, individually, and sa inyong kanya-kanyang pamilya din. Ano? So gusto ko po imbitahan kayo sa isang maikling pagtayo at bigyan po natin ng standing ovation ng Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. At huwag po kayong mahihiyang isigaw kung ano man yung mga bagay na gusto nyong ipagpasalamat sa Panginoon. Oh God. Lord, you are faithful, you are good. You are true to your promises, oh God. You are our provision, our protection, oh God. Hindi ka po nagkulang sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Let's pray. Panginoon, napakabuti niyo po sa buong 2023. Hindi niyo po kami binigo. Sa kabila, Panginoon, ng mga tagpo kung saan kinwestiyon namin ang inyong karunungan. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkakataon na pinagdudahan namin ang inyong diskarte sa buhay namin. Doon sa mga pagkakataon na kami po ay nagreklamo, sa mga pagkakataon na mas minamahal namin ang aming sarili kaysa sa iyo, nanatili ka pong tapat, nanatili kang tapat sa inyong pangako, nanatiling hindi nagmamaliw ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin. Patuloy mong binuhos ang iyong kagandahang loob, ang iyong habag sa bawat isa sa amin. And now, Lord, we will leave 2023 behind with grateful hearts. You have granted us victory once again this year. You have granted us great joy, great reasons to rejoice. Your name is true. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. At ngayon, Lord, sa aming patuloy na pananambahan, we would like to continually request, Lord, your mercy and grace upon our lives. We can never live a day without you. And more so, Lord, we can never satisfy our year without your help and guidance. Kaya ang hiling namin, Lord, sa bawat isa sa amin, patuloy niyo po kaming gawaran ng inyong paggabay, ng patnubay, Panginoon, kalakasan, karunungan na kinakailangan namin para maitawid ang panibagong taon. We thank you, Lord, because you're not only part of our life, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang sentro ng aming buhay. At sa kabila, Lord, ng katotohanan ng aming pagmamahal sa iyo ay hindi consistent. Ito po ay, maging aming commitment ay nagfa-fluctuate, Lord, ang aming emotions ay pabago-bago. Salamat, Panginoon, dahil may Diyos kami na hindi nagbabago.
at nananatiling tapat sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po. Let's start by learning about an amazing British Christian missionary noong 19th century. Ang pangalan niya po ay si James Hudson Taylor. Hindi ko alam kung naikwento ko na siya sa inyo in the past, but this is a remarkable man of God. Yan po ang kanyang picture. So, ganyan yata talaga pag pastor sa China. Si James Hudson Taylor ay matagal po na nag-mission sa China, kaya may balbas yan. No, Pastor Aljo? Ganyan talaga yata ang requirement. Ito pong si James Hudson Taylor ay nagbuhos ng kanyang buong buhay para mag-mission sa China. Yun po ang kanyang mission field. Nanirahan po siya doon ng maraming taon, at ang napaka-distinct o kakaiba kay James Hudson Taylor ay yung kanyang kagustuhan na mag-adjust sa kultura at lengguwahe ng kanyang mga pinaglilingkuran, no? So, na-adapt niya yung culture, yung wika ng mga Chinese para epektibo po na maipangaral ang gospel message ng ating Panginoong Jesus. So, ganun po ka-committed at ka-dedicated itong si James Hudson Taylor. Malaki po ang naiambag ng pamamaraan niya, ng kanyang passion na ito, para sa tagumpay ng kanyang organization na nire-represent. During that time, ang nire-represent niya pong missions institution o yung kanyang sending institution ay yung China Inland Missions o yung CIM. I'm not sure, Pastor Aljo, kung sa bagay, iba na nga pala ang pangalan. Noon po kasi China Inland Missions ang pangalan ng organization kung saan siya kabilang. Pero eventually nagbago ang pangalan. Mamaya ma-surprise kayo sa name, no? Ito pong CIM o China Inland Missions ay tinuturing po na pinaka-successful na missions organization sa China noong late 19th and early 20th centuries. Okay? So pinagpatuloy po ng CIM ang legacy ni James Hudson Taylor, at kalaunan po nakilala ito sa bagong pangalan na kung tawagin ay OMF International. So, ang OMF po stands for Overseas Missionary Fellowship. So siguro familiar sa inyo yung tunog na, parang narinig nyo na yung OMF. I'm not sure kung marami sa inyong sino po rito ang familiar sa OMF? Ayan. Kasi po meron po tayong isang malaking publishing company, Christian publishing company, sa may Boni yun ang alam ko Nandyan sa may Boni, na kung tawagin po ay OMF Literature. So sila po ay bahagi ng legacy ni James Hudson Taylor. Kasi isa po sa mga pagnanais po ni James Hudson Taylor ay may pangaral din ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpiprint out at pamamahagi ng mga Christian literatures. Okay? So ang ganda, no? Kapag bumibili tayo ng book sa OMF, so actually kahit sa anumang Christian publication, I believe, yun po ay pakikibahagi sa mission. So hindi man tayo goer, hindi man tayo katulad ni James Hudson Taylor na pumupunta ng China o pumupunta sa mga close countries para mangaral ng gospel ni Jesus Christ. Kayang-kaya po nating sumakay sa nais ng Panginoon na makapangaral ng ebanghelyo by supporting these types of institution. Kaya ngayon, pagpasok ng 2024, kung inyo pong Bible ay medyo nagugula-gulanit na, yung pang museum na, baka pwede nyo nang pagpahingahin yan at bumili na po ng panibagong Bible. And by doing so, you are not only receiving a new item, but you're also able to participate in the missions. Kasi po yung kanilang ginagawa po ay pagpapakalat, pagka-translate ng Bible sa iba't ibang lengguwahe na kinakailangan ito. So it's easy to be part of the missions, no? Hindi kailangang manirahan sa kabundukan, maliban na lang kung ikaw ay tinawag para doon sa bahaging yon. Pero kahit hindi man tayo missionary na goer, we can support by doing a lot of stuff, and partly by supporting OMF International and many more and many other institutions. Okay? So, napag-alaman ko din po na ito pa lang si Taylor Swift na kilala natin bilang isang singer sa ating kapanahunan ay walang kinalaman kay James Hudson Taylor.
Okay? Just in case nagtatanong kayo. Okay? Parehas lang silang Taylor. Now, sa isang preaching engagement po ni Pastor Taylor, the presider introduced him by the use of many superlatives. Gumamit po ng napakaraming superlative. Hindi ko alam kung anong Tagalog, basta ang alam ko lang ito yung adjective na sobra-sobra. Yung pinaka-max. So hindi kapag sinabing adjective, yung pang-uri o yung bagay na naglalarawan, di po ba? So kapag sinabing hindi sila kontento sa maganda, kailangan pinakamaganda. Okay? So when Pastor Taylor was introduced by the presider, punong-puno ng superlative yung introduction. Pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamasipag, yan. So ngayon itong si Pastor Taylor umakyat sa pulpito na parang halos nanliliit at nahihiya. At mahinahon niya pong sinabi, ang sabi niya, "Dear friends, I am the little servant of an illustrious master." So sa Tagalog, ang sabi po ni James Hudson Taylor, "Mahal kong mga kaibigan, ako ang maliit na lingkod ng isang dakilang Panginoon." So sa kabila ng kanyang mga achievements, sa kabila ng malaking missions institution o missions organization na kanyang pinasimulan at hanggang ngayon ay nagpapatuloy, sa kabila ng mga successes na natamo ni James Hudson Taylor, ang tingin niya pa rin sa kanyang sarili ay maliit na lingkod ng ating Panginoong Jesus. Alam ko po, naniniwala po ako, mga kapatid, na kung narinig ito ni John the Baptist habang siya'y nagsisiesta sa langit, na yung sinabi ni James Hudson Taylor, malamang po napapalakpak at napasigaw siya ng malakas na Soli Deo Gloria. Okay, hallelujah, praise the Lord. No? Hearing this upon someone na katulad niya ay naglingkod sa Panginoong Jesus. Why? Because it reflects the way that he lived and sets the standard for all of us who follow Christ. Ganun po namuhay si John the Baptist. So mga kapatid, a blessed church, in gearing up for 2024, as we prepare para sa papasok na taon, we will study the art of decreasing as exemplified by John the Baptist. Maraming beses nyo na pong narinig sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, yung I wish you increase, I wish you abundance, I wish you expansion and more, no, addition. Now we will talk about the art of decreasing. Ayon po sa panuntunan na ipinamuhay ni John the Baptist. Let's start with, or let's continue on by studying a brief background about sa text na atin pong pag-aaralan. Sabi sa verse 22 to 26, "After this, Jesus and his disciples went into the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. John also was baptizing at Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized. For John had not yet been put in prison. Now, a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification. And they came to John and said to him, 'Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing, and all are going to him.'" So meron pong commotion habang si John the Baptist po ay nagbabautismo, at sa kabilang panig naman po ay nagbabautismo rin si Jesus kasama yung kanyang mga disciples. No, nagkaroon daw po ng discussion. Okay? Kaya kailangan may ganun, malalaman niyo mamaya. Nagkaroon ng discussion ang mga followers ni John the Baptist laban sa isang Jew. Some Bible commentators believe na itong Jew, kasi singular, no? Para sa kanila, they believe that this was Nicodemus. Of course, wala tayong sapat na pagbabatayan para doon, but I don't know, maybe they based it on Nicodemus' inquisitive nature. Di ba? Napakatanong, mahilig sa discussion. I don't know, but ang alam lang natin, followers ni John the Baptist nagkaroon ng discussion with a Jew. Okay? Ang original word po na ginamit doon sa salitang discussion ay katumbas po ng mga salitang questioning or debate or argument. Okay? So, this could have been an intensified discussion.
So baka heated argument ito, no? Habang nagbabaptize yung dalawang branches, okay? Magkaibang branch ng baptism, biglang itong mga disciples, followers ni John ay nagkaroon ng pagtatalo laban sa isang Hudyo na naroroon din, ano? So they had a debate, they had an argument. Una, ang debate nila is doctrinal. It was a doctrinal argument, particularly patungkol sa doctrine of purification. Pag sinabing purification, sa Old Testament po kasi, dumadaan po ang mga Jews, o yung ang mga Hudyo, sa proseso ng purification para matawag o ma-pronounce na ceremonially clean. Meron pong mga tao na tinuturing na ceremonially unclean, especially yung mga outcast. Kung ikaw ay may ketong at na hindi pa napapagaling, you are considered ceremonially unclean. Hindi ka pwedeng pumasok sa temple. Hindi ka pwedeng pumasok o hindi ka pwedeng mag-participate sa worship. Ganon katindi, no? So, kapag ikaw ay prostitute, batay sa iyong trabaho during that time, hindi ka rin pwedeng mag-worship. You are considered ceremonially unclean. Kung ikaw ay tax collector, dahil para sa marami during that time, ang tax collector ay madadaya, mga manloloko, mga corrupt, they're also proclaimed to be ceremonially unclean. So marami pong ceremonially unclean. Bago ka magkaroon ng karapatan na pumasok sa templo at manambahan, kailangan mong maging ceremonially clean. Daranas ka ng proseso, maliligo ka, and then marami pang pagdadaanan, pag-aalay. At yung priest po na naka-assign would proclaim kung kunyari ketongin ka, kung ikaw ay magaling na, then you can be pronounced as ceremonially clean. Ibig sabihin, pwede ka na, granting you the privilege, the privilege to worship in the temple. Okay? So yun po ang kanilang argument, very doctrinal. Hindi natin alam kung anong detalye, kung paanong nagsimula. No? Kaya lang, from this doctrinal discussion, mukhang naging personalan. Naging personalan bigla ang usapan. So, John the Baptist's followers came to him after that. At ang sabi nila kay John the Baptist, all are going to him. So, nagkaroon ng selosan. Ang sinasabi ng mga tagasunod ni John the Baptist, nauubusan na tayo ng fans club. Yung imbis na sa atin magpabautismo, pumupunta kay Jesus. All are going to him. Pero alam naman natin na hindi totoo yon. Kasi the text supports or tells us na hindi naman lahat talaga pumupunta kay Jesus eh. In fact, nandoon nga si John the Baptist sa mas malawak na bahagi ng tubig. Kasi marami rin naman siyang binabaptized. No? Pero para sa mga followers ni John, merong panic. Napaka-tragic ng situation kasi dati sila lang naman ang pinupuntahan. Dati si John the Baptist lang naman ang bida. But now came Jesus, baptizing also. Naubusan sila ng mga customer. No? But of course, hindi naman to business. Hindi naman nagkapabayad si John. But the point is, naubusan sila ng mga nabawasan sila ng mga babautismuhan at pangangaralan. No? Nabawasan yung kanilang audience. So masyado po silang nagpanik dahil nabawasan ng fans ang kanilang Master John the Baptist. Now, alamin po natin kung paanong tumugon si John sa competition issue na binabato sa kanilang dalawa ni Jesus. In the face of controversy, John the Baptist skillfully navigated the situation by articulating his principles in ministry to his followers. So sa gitna po ng kontrobersya, mahusay po na handle ni John the Baptist ang situation sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga prinsipyong kanyang ipinamumuhay bilang lingkod ni Kristo. Now first, let's talk about John the Baptist's ministry standpoint. Ano yung kanyang pananaw? Ano yung kanyang tinatayuan? Sabi sa verse 27, John answered, "A person cannot receive even one thing, unless it is given him from heaven." Sabi, walang makakatanggap ng kahit isang bagay. Hindi matatanggap ng kahit sino ang kahit na isang bagay, malibang ipagkaloob sa kanya ng kalangitan. Well, yung word na
given him from hean is a Jewish way of referring to God. Kasi napaka-respectful nila sa pangalan ng Diyos. They don't want to mention the name. So they replaced it with the phrase from heaven. Okay? So, yan po ang ibig sabihin yan. Now, nauunawaan po ni John na lahat ng magagandang pangyayari sa buhay niya ay resulta ng kagandahang loob ng Diyos. Ganon din po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na lahat ng mayroon kayo ngayon, lahat ng bagay na na-enjoy nyo sa kasalukuyan at mga darating pang blessing sa buhay nyo ay nagmula sa Panginoon? Okay? So yun po ang totoo, mga kapatid. So, the recognition of God's grace served as a safeguard for John. Dahil kinikilala ni John ang kagandahang loob ng Diyos, nanatili siyang humble sa kanyang kalagayan sa kabila ng kanyang mga ministry successes. Sa dami po ng mga taong bumibisita sa kanya mula sa iba't ibang lugar at pumapalibot para lang mapakinggan siya mag-preach. Alam nyo, pwede na pong isipin ni John na, wow, sikat na pala talaga ako. Dami kong fans. Di ba? Pwede niya pong isipin na, anointed ako eh. Anointed kasi ako eh. Daig ko pa yung mga Pharisees at saka scribes. Nagsayaw ng enrollment sa seminary, although wala pa namang seminary during that time. But they had po formal training, pero si John ay wala. Di ba? So ako ang pinakamagaling, ako ang pinakamahusay. Pwede nang maisip ni John yon. Habang sinasabi sa mga nakapaligid sa kanyang pumupuri na, hindi si Lord yan. But deep inside, kung hindi guarded si John sa katotohanan na nakabatay lang siya sa kagandahang loob ng Diyos, pwede niya nang angkinin lahat ng papuri at sabihin, magaling kasi ako. Okay? Masipag kasi ako. Madiskarte kasi ako. Pero ang nakita po natin, hindi po nagpakita ng kayabangan si John. Yung kanyang statement ay punong-puno ng humility. Alam ni John kung kanino nagmula ang success niya. Okay? Alam ni John kung kanino nagmula ang kanyang tagumpay. Ang sabi niya, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Para kay John, yung kanyang tagumpay, it is given. Oo nga, masipag ka, pero saan nang galing ang lakas at sipag mo? It is given. Oo nga, matalino ka, madiskarte ka, henyo ka, pero saan nang galing ang iyong karunungan? It is given. Di ba? So, makikita natin lahat ng bagay na mayroon si John during this time, tinitingnan niya na nagmula sa Panginoon. So, hindi natin kayang managumpay labas sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang katotohanan. We cannot be successful without Him. Ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, we cannot live a day without His protection, without His guidance, without His provision, without His presence in our life. Naisip ko nga siguro marami sa atin sumuko na, kalagitnaan pa lang siguro ng 2023, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi po ba? Marami sa inyo nagdanas ng problema. Alam niyo po, isa sa mga mahirap na bahagi ng aking tungkulin bilang pastor, nalalaman ko yung inyong mga pinagdadaanan na hindi nyo binobroadcast sa iba. I'm honored na iyon po ay nalalaman ko. Pero, at kasama nyo po akong tumatangis. And for some of you, minsan iniisip ko po yung sarili ko, kung ako ang nasa kalagayan nila, paano kaya akong tutugon? Ano kayang mararamdaman? Ano kayang pwede kong danasin? No? Ano kayang pwede kong i-react? You've been through a lot, a blessed church. For many of you have been through seasons of tears, pain, and for some of you, napaka-tormenting na mga sitwasyon na inyong dinanas. Okay? At kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi na tayo siguro umabot ng 2024. Ano? Sa palagay ko, baka ngayon iba sa inyo, first quarter pa lang, bumitaw na eh. Kumakanta na lang gusto ko nang bumitaw, di ba? So, kuminsan mas magandang katahin yun kaysa I did it my way, no? Kasi yung I did it my way, bukod sa marami na nagpatayan sa kantang yan, walang katotohanan yun eh. Di ba?
Hindi natin kayang mabuhay nang wala ang tulong ng Diyos. At ang napakalaking pabor na nakukuha natin sa Panginoon, hindi tumitigil ang Diyos sa pagpapadaloy ng kanyang habag at kagandahang loob sa atin. Tama? Purihin po ang Panginoon. So, para kay John po, nung nagkakaroon ng controversy, para kay John, naniniwala siya na ang Diyos ang mismong naghatid ng mga tao na share niya ng gospel. Okay? Naniniwala po si John na yung mga taong nabautismuhan niya ay dinala sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po ba na ganun talaga ang sistema? Kahit gaano ka kasipag, the Lord brings people to you. If the Lord wants to use you as an instrument, the Lord will send people. The Lord will send people to the church. The Lord will send people to you. Okay? Ano man ang inyong kaparaanan para magbahagi ng gospel, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, lahat ng tao na nakakausap mo at napaglilingkuran mo, nababahaginan mo ng salita ng Diyos, na sharean mo ng gospel, dinala sila ng Panginoon sa iyo. So sa Diyos pa rin ang papuri. And in the same way, ang Diyos din ang nagdadala ng tao sa a blessed church. Walang pwede magsabi sa atin, kung di naman dahil sa akin, di kayo-kayo pa rin. No. Napakalalim na kayabangan. Ang totoo po niyan, sabi sa Acts 2:47, and the Lord added to their number. Who added? The Lord added to their number. Okay? Hindi po tayo networking company dito, no? Of course, we are all strongly encouraged and taught to share the gospel. Collectively, individually, we're always praying na madala natin yung ating friends and loved ones. We're taking our part to do the task, mga kapatid. No? Pero ultimately, sa Panginoon lahat ng galing. Kahit gaano ka kagaling magsalita, walang magagawa ang salita mo kung hindi pagpapalain ng Panginoon ang conversation mo sa kanila. So, instrumento lamang po tayo ng Diyos. Instrumento. Kapag po may gumawa ng bahay, no? Hindi naman natin sinasabi, ay, ang galing ng martilyo. Ang galing. Ang galing ng pagkapako. Ay, ang galing ng lagare. Pantay na pantay. Hindi. Ang pinupuri natin sino? Yung gumagamit ng tools. Yung karpintero, di ba? So the point is, we must never claim glory for ourselves. Ano man, kahit gaano kaganda man yung ating performance when it comes to ministry, when it comes to this life. Thankfully po, ako po personally, nasaksihan ko po kung paano binibless ng Lord ang maliliit at simpleng paraan ng a blessed church. Sa totoo lang po. Okay? Taon-taon po meron tayong 7 last words, sambang gabi. Bukod pa po dun sa individual na effort ninyo na dalhin yung inyong mga kamag-anak, kaibigan sa lugar na ito. I think the Lord is blessing your effort. Why? Kasi wala pong taon na dumaan na wala tayong bagong muka, sa totoo lang. Isa po yun sa malalim na reflection ko this year. That the Lord has been blessing this church. Okay? Yung ating evangelism ministry is still in the process of parang na-restart kasi during pandemic, and we are still collaborating, drafting, and even the missions is drafting plans kung paanong may papangaral ang ibang ehelyo ng Panginoon. But as early as now, kahit hindi pa tayo expert sa ating ginagawa, the Lord is blessing. The Lord is sending people to our church. Okay? Meron tayong mga bagong mukha na pinapaalaga sa atin, and that's one reasons. Alam niyo po na marami na po tayong bago kapag narinig niyo po ako na nag-ulit ng sermon. Okay? Kapag ang pastor po nag-ulit ng sermon, usually dapat yung sermon naka 3 years na bago mo ulitin. Hoping na yung iyong mga tagapakinig ay medyo nakalimutan na yung bahaging yon. Kailangan mo silang paalalahanan. And another reason is kapag nakita ng pastor na may mga bagong muka na hindi narinig yung mga past preaching, then it has to be repeated. So huwag kayong magugulat kung sa 2024 uulitin natin yung divine attributes of the Lord. Okay? Uulitin natin yung beatitudes. Kasi napakarami na pong bagong mukha na kailangan ma-benefit sa mga bagay na yon na napag-aralan natin in the past. The Lord is blessing us with people, and lahat ng yon
ay hindi natin pwedeng angkinin na dahil sa atin. The Lord added. Give Him praise. So the Apostle Paul agrees with John. Sabi niya sa 1 Corinthians 4:7, nung nagkakaroon din po ng pagtatalo. Kasi itong sa text natin, pinag-aaral natin, ang competition is between John the Baptist and Jesus. Pero during the time of Paul sa Corinth, ang pagtatalo po ay laban kay Pablo. Tatlo na sila actually. Laban kay Pablo, laban kay Apollos, at kay Jesus. So, meron silang kanya-kanyang supporter. Meron silang mga kanya-kanyang favorite na pastor. Okay? Tanggalin nyo na nga po yung favorite na pastor, kaya hindi tayo natadagdagan masyado ng pastor. Hindi. Of course, darating ang time din nyo na talaga ako favorite. At hindi rin naman ako masyadong naniniwala na lahat kayo favorite ako. Ang alam ko lang, mahal nyo ko at pinapanalangin. But the point is, alalahanin po natin na itong mga pagtatalong ito ay nangyayari na kahit noon pa. No? Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 4:7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay? Given! Ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Naiintindihan po natin? Kaya anuman po ang mayroon tayo, blessings o success na natatanggap natin, personal life, sa work, even sa ministries natin, okay? Financial prosperity, spiritual gifts, talents, abilities, people placed under our care. Lagi po nating alalahanin, ibinigay yan ng Diyos para itanghal mo ang kanyang pangalan. That's the purpose of that. Sige po, lakasan natin ang papuri sa Panginoon. Ibinibigay ng Panginoon yan para itanghal natin ang kanyang pangalan, luwalhatiin natin ang kanyang pangalan, hindi para magtayo ng fans club. Na ibabaon sa utang na loob, para kahit mag-joke ka ng corny, tatawa sila. That's not the purpose. Okay? Lahat ng tagasunod ay dapat na tagasunod ni Kristo. So, mga kapatid, it is never about us. It is never about us. It is about God and what He's doing in our lives. Okay? So that's number one. Yun po ang standpoint, yun po ang perspective ni John the Baptist. Now, pag-usapan po natin yung kanyang ministry system. Anong sistema ang pinapaikot ni John the Baptist sa kanyang buhay paglilingkod? Verse 28, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before Him. Sabi niya, narinig niyo ko, saksi kayo sa lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ako ang Kristo, hindi ako ang tagapagligtas, pero pinadala ako para maging forerunner niya. Pinadala ako para mauna sa Kanya, para bigyan ng babala ang tao na siya ipaparating na. Alam niyo po yung kapag nanonood po kayo ng boxing, okay, sa mga kabataan, mga WWE, halimbawa, wrestling na, bago pumasok si John Cena, di ba? Bago lumabas yung mga pausok, yung mga fireworks, biglang merong magsasalita, no? What's a boxing, kasi, di ba? From the red corner, blue corner, weighing, ganyan-ganyan, champion of this division, category, weighing, blah, 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 di ba? Lahat ng papuri bago siya. Ganun ang trabaho ni John. Yun ang ibig pong sabihin kung bakit siya sent before Jesus Christ. He ought to prepare the way for Christ. Yun po ang kanyang calling. So pinaalalahanan po ni John ng mga followers niya na hindi siya ang Messiah. Hindi siya ang Savior. His task is to prepare the way for the Messiah. He magnifies the Lord Jesus. Alam niyo po yung word na magnify? Kapag po gumamit kayo ng magnifying glass, ano pong nangyayari sa bagay? Lumalaki. And that's the task of John. He magnifies the Lord Jesus. Yun ang kanyang tungkulin. Para po kay John the Baptist, hindi mahalaga kung kilala siya. Hindi mahalaga kung famous siya. Basta sikat si Jesus. And for this reason, effective si John as a minister of the gospel dahil nauunawaan niya kung gaano siya kadapa sa kababaan kumpara sa dakila
at kataas-taasang Panginoon at tagapagligtas. Alam niya kung gaano siya kalayo. Hindi siya pumapantay. There was a person that we refer now as Satan, who does not have that same attitude. Wanting to compete with God. Wanting to be God. Wanting to be seated on the throne. Ano nangyari? Bumagsak. Alam niyo po ba ang pinaka-lolo o pinaka-ninuno ng lahat ng kasalanan ay pride? Okay? At ang nakakalungkot sa pride, pumapasok po siya sa kaloob-looban natin nang minsan hindi natin nalalaman. Sumusuot siya hanggang sa hindi natin na-realize na prideful na pala tayo. Self-righteous na pala tayo. Ma-realize na lang natin, by the grace of God, sana ma-realize natin. Kasi, upon examining ourselves, bakit tayo madaling ma-offend? No? At bakit nag-start na tayong mag-compare? Bakit natin naiisip, ba't na tayo naiinis sa mga tao kapag hindi kasing galing natin? No? So at first siguro nagsimulang maayos, nagsimulang humble, nagsimulang dependent sa Panginoon, but eventually, pinasok ng pride. What happened? No? Lugmok. Ang pinakaninuno po ng lahat ng kasalanan ay pride. Yun po ang pinakamakamandag. Lahat po ng kasalanan ginagawa natin ay nakaangkla po sa pride. Okay? Kaya natin mahal ang kasalanan because sin gratifies ourselves. Gratifies our desires. Kaya mas mahal natin ang ating mga kasalanan kung minsan higit sa Panginoon is because we love ourselves more than anyone else. That's pride. Okay? Nakakapagtaka lang ngayon, pinaparada na ang pride sa ating kapanahunan. Okay? Pero ang ibinandera po ni John, yung kanyang humility, yung katotohanan na siya'y mababa. At siya rin po ang mismo nagsabi, Lord Jesus, kahit nga yung sandals niya, hindi ako karapat-dapat nakalagin. Babautismohan ko pa siya. So you see the humility? Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili kay Kristo. Alam niyo po ba na hindi tayo kailangan ng Diyos? Alam niyo po ba na pwedeng mawala si Pastor Keruk sa A Blessed Church, pero magpapatuloy ang A Blessed Church? Alam niyo po ba na yung upuan mo ay pwedeng mapalitan ng bagong tao, pero magpapatuloy ang A Blessed Church? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kung ayaw kong ipagamit ang aking kaloob, gagamit ang Diyos ng ibang tao, may kakayahan siyang bigyan ng kakayahan kahit donkey para mag-preach sa inyo. Naintindihan po ninyo? Hindi niya kailangan ng tulad ko. Hindi niya kailangan ng tulad natin para maglingkod sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin para matupad ang plano niya. Hindi niya kailangan ang tulong, opinyon at pagsang-ayon natin para magawa ang gusto niya. Pero sa kabila noon, mga kapatid, binigyan niya tayo ng pagkakataong makibahagi. That's what ministry is about. Okay? And God has always been like that. Biro mo, dumampot sa alabok, hiningahan, tinawag na Adan, anong pagkatapos ginawa? Ang sabi niya doon sa tao mula sa alabok, okay? I'm giving you dominion over all creation. Bakit niya kailangan pagkatiwalaan ng pangangasiwa ang isang tao na nagmula sa libag ng lupa? Doon tayo nagmula hindi po ba? But the Lord will always do that. The Lord will always call people. The Lord will always give His children an opportunity to serve Him. Why? Dahil kailangan tayo? Hindi. Dahil gusto niya tayong magkaroon ng bahagi sa kanyang ginagawa. Di ba ganun ang pamilya? Di ba? O ikaw anak, maghugas ka ng plato. Bahagi yun. Okay? O ikaw anak, linisin mo yung bintana. Bahagi yun. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong angal ng angal ha. Kapag kayo binibigyan ng bahagi, it is because you're part of the family. Kaya kapag may blessing, bahagi ka din di ba? Kain tayo sa labas. Bakit? May bonus si daddy. Okay? Bigyan ko, anong gusto mo? I-check out mo na yan. May bonus si mami.
Di ba? Bahagi ka din eh. So bahagi tayo sa lahat. Why? Because we are part of the family. At ganun din po ang case when we are part of God's family. Okay? Kaya po kapag tayo pinagkatiwalaan ng ministry, I would like to lovingly rebuke all of us. Kasama na rin ako. Okay? Sa mga ministry na hinahawakan po natin, mga kapatid, galingan naman natin. Galingan natin. Binigyan tayo ng part, ano? Kung wala tayong ministry, pray for it. At kapag ikaw ay dinirect na ng Panginoon, batay sa iyong kaloob, na magkaroon ng isang ministry, galingan mo, husayan mo, mag-training, mag-practice, kung kinakailangan mag-enroll sa labas. Okay? O mag-undergo ng training sa loob ng church, gawin mo. Okay? Huwag tayong palaging late. Itodo ang husay. At pinakamahalaga, huwag maging mayabang sa ating ginagawa. Huwag darating ang point na ang akala mo nakasandal sa iyo ang A Blessed Church. Akala mo ikaw ang pundasyon ng church. Na kapag nawala ka, magko-collapse ito. No, I've seen that, literally. Okay? I came to that point of talagang thinking that way. That there are certain people in the church na kapag nawala, paano na? Okay? And the Lord rebuked me. And once again, brought me to the truth that He alone is the foundation of this church. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po kung tutuusin, meron namang pwedeng ipagmayabang si John eh. In a way, no? Sa ating human nature. Kasi hindi naman biro yung role niya eh. Hindi po siya basta-bastang tao. Okay? Actually, si Jesus na nga po mismo nagsabi. Tingnan po ninyo yung Matthew 11:11. Ang sabi po, when Jesus Christ was preaching about greatness, isa po sa kanyang mga nabanggit ay patungkol kay John. Ang sabi niya, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Grabe kung marinig mo yan kay Jesus. Gaano kakatindi. Di ba? So, kay Jesus na mismo nang galing yung commendation kung sino si John. Pero alam ni John na ang tungkulin niya ay akayin ang mga tao tungo kay Kristo. Alam ni John na hindi pa rin siya ang bida sa istorya. Bahagi siya ng istorya, pero hindi siya ang bida sa istorya, kundi si Jesus. Kaya okay lang po sa kanya maging sidekick. Okay? Okay lang sa kanya on the side. John the Baptist lived in the system of pointing others to Christ. At iyon din po ang inaasahan ni Jesus sa bawat isa sa atin. Okay? Namigay ka ng ulam, uy, sarap ng luto mo. Thank you, Lord. Kundi dahil sa Panginoon, biyaya ng Panginoon. Naawa ka sa kapatid mo, nag-abot ka ng love gift. Uy, thank you, napakabuti mong tao. Thank you, Lord. Galing kay Jesus yan. Pinaabot lang sa akin. Di ba? Uy, ang bait-bait mo naman, naglinis ka ng church, inayos mo yung mga bangkuan. Naku, sa Panginoon, kundi dahil kay Jesus. No? Ikaw ang pinakamabait na kapitbahay, nako, kundi dahil kay Jesus, malamang magkaaway tayo ngayon. Okay? Ang tindi ng self-control mo, paano ka nakakapagtimpi dyan? Kundi dahil kay Jesus, binigwasan mo siya sa sikmura. Okay? The point is, lahat ng ating mararanasan, lahat ng ating matatanggap sa buhay na ito, pwede natin gamitin para ituon ang atensyon kay Jesus. At ganun po ang trabaho ni John. At naniniwala po ako, ganun din po ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Okay? Can we do that in 2024? Na mas maigting pa? Okay? So, let's talk about the third point, John the Baptist's ministry satisfaction. Pag-usapan natin saan nagmumula ang kaligayahan, kagalakan ni John. Sabi sa verse 29, the one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. Sabi ni John. Gumamit po si John ng isang napakagandang illustration na paborito rin pong gamitin ni Jesus para ilarawan kung ano ang pinagmumula ng kanyang kagalakan. He compared Jesus to a bridegroom.
Ang pinaka-latest na bridegroom sa atin ay si Carly, no? Bagong kasal no? Bridegroom. So, ikinumpara niya si Jesus Christ sa isang groom o sa isang bridegroom. At saan naman po ikinumpara ni John ang kanyang sarili? Okay? Friend of the bride. Alam niyo po kung anong katumbas nito? Best man. Okay? Ang sabi niya, si Jesus, groom. Ako, best man. Sino po rito sa inyo ikinasal na? Ano po trabaho? Sino rito naging best man na? Naranasan na maging best man? O, yan, no? Diba? Ano trabaho ng best man? Bukod sa kantsawan ng groom. Diba? Taga-abot ng elements, diba? Taga-abot ng mga kung ano-anong bagay. Siguruhin na gwapo yung groom, no? Ano pa? As far as I know, sila rin dapat yung nag-organize ng mga, yung mga, ang tawag doon, stag party sa secular Nakalimutan ko ang tawag sa, yung mga ganong klaseng bagay, no? Sila yung naghahanda ng lahat ng kailangan ng groom. Okay? So, yun ang tawag ni John sa kanyang sarili, ako ang best man. At ang ikakasal na lalaki, ang groom, ay walang iba kundi si Jesus. And as the groom's best man, tungkulin niya na paglapitin ang groom at bride sa isa't isa. Okay? At kapag nangyari yon, ang sabi ni John, my joy is complete. So nung dumating si Jesus Christ, the whole people of God was waiting for that Messiah. And here's John telling the people, dumating na. Okay? The King of the Lord, the kingdom of God is at hand. Repent, believe. He's coming very soon. This is a best man, no? Nandiyan na yung groom, ready na. Okay? Kasi po, nakataka kayo sa ating kasi bride, no? Ang inihintay. Sa Jewish wedding ceremony, ang inihintay yung lalaki. Hinihintay siyang bumalik. Okay? Sa atin kasi yung bride ang pinaka hinihintay, di po ba? So, ang trabaho po ng groomsman, ang pinaka-fulfillment ng kanyang tungkulin ay kapag finally, nagharap na sa dambana ang groom at ang bride. Yun ang kanyang kagalakan. Okay? Ano pong mapifeel ninyo kung uhaw sa atensyon yung best man? Okay, nakakita na po ba kayo ng ganong best man? Sana naman wag, no? Alam niyo po bang hindi pwedeng mas gwapo ang best man sa groom? Okay. Kaya kapag kinuha kayong best man, wag niyo masyadong galingan. Wag tatalbugan. No? Actually, ganoon din naman sa bride. No? Kailangan sila yung pinakamaganda at pinakagwapo sa kasal. Okay? So, ganoon po ha. So, mamimili kayo ng i-invite ha. De, biro lang po yan. Ha? Biro lang po yun. Okay? So, the point is, hindi pwedeng ganoon Hindi pwedeng tatalbugan ng best man yung groom. At lalo naman pong kahiya-hiya kapag sa kasal, okay? Yung mismong best man pa ang tumutol. Pag sinabi ng pastor, no? Sino man dito ang naniniwala na hindi dapat matuloy ang kasal na ito, yung best man mo pa ang magtataas ng kamay at magagalit. Bakit ganyan? Ano yun? Siguro may pagtatangi doon sa bride kapag nagkaganon. Ano? Pero hindi ganoon ang naging attitude ni John the Baptist. Pero ganoon ang inaasahan actually ng mga followers niya. Ang ina-expect ng mga followers niya, magagalit si John kasi naagawan siya ng spotlight. Dati wala naman Jesus na yun tsaka si John the Baptist naman ang nauna. Okay? Ba't ganoon? Ba't ngayon ang dami niyang fans at yung iba lumipat na sa kanya? Parang ganoon, ano? Sinasabi niya, no? Ang sinasabi ni John, my joy is complete. Tapos na yung trabaho ko. I prepared the way for the groom. So, ba't ako magagalit? Ba't ako magagalit na natupad yung aking tungkulin? Hindi po ba? So, mga kapatid, tungkulin po ni John as best man na panatilihing nakatutok kay Jesus ang spotlight. The thrill of John was in hearing the bridegroom's voice and realizing he had united with his chosen bride. Ang pinakakinikilig dapat talaga ay yung best man. Okay? Of course, sa context ng pati yung bridesmaid. So, John being the best man, ang pinaka may kilig moment nung dumating si Jesus Christ. Okay?
doon po nanggagaling ang satisfaction niya. Alam niyo po, kahit nasa sinapupunan pa lang si John, ganun na yung attitude niya. Okay? Minsan po dumalaw si Mary while pregnant sa sanggol na si Jesus. Dumalaw po siya sa pamilya ni John the Baptist. Si John the Baptist din ay pinagbubuntis ng kanyang nanay during that time. Nung na-sense ni John the Baptist yung presence ng Savior na nasa womb ni Mary, ano pong sabi ng nanay niya? Nagulat yung nanay niya kasi biglang tumalon sa tuwa. Ang sabi sa verse, the baby leaped for joy. The baby in Elizabeth's womb leaped for joy. Tumalon sa tuwa. Baby pa lang, ganun na siya ka-ready. He was built for that moment na makita ang groom at paghandaan ang pagdating ng groom. And siguro nakataka kayo, parang hindi sila close ni Jesus, no? Kasi si John the Baptist po ay nanirahan sa Jordan, sa Ilang. At si Jesus Christ naman po ay lumaki sa Nazareth. Medyo magkalayo. So hindi talaga sila close. Dahil magkahiwalay po sila ng kinalakhang pamilya at kinalakhang lugar. Pero hindi nagbago yung momentum ni John. Yung kagalakan na taglay niya nung siya ay sanggol pa sa tuwing mararanasan ng presensya ni Jesus is the same sense of joy na kanyang taglay-taglay kahit siya ay tumanda na. So, binigyan po ni Lord si John ng munting silip tungkol sa magaganap na wedding during Christ's return. Alam niyo po kung paano magtatapos ang daigdig? Magtatapos po ang daigdig sa isang napakalaking wedding banquet. Yan po ang sinasabi sa atin sa Revelation. Magkakaroon po ng isang piging, ng isang malaking kasalan, at ang groom ay si Jesus, at ang bride po ay ang kanyang universal church. Okay? We see that in Revelation 19:7. At alam nyo rin po ba, na hindi lang si John ang binibigyan ng ganong klaseng silip? Ganon din po ang silip na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon every worship service. This is a small glimpse coming from the Lord kung anong mangyayari sa kaduluhan ng history. Whenever you come to the worship service, this is giving you a glimpse of that wedding banquet. Kung saan ninanamnam natin ang pangako ng groom sa kanyang simbahan, sa kanyang bride. Okay? We come together as Christ's bride, longing to see His face. Yun po ang pinupunta natin sa simbahan, linggo-linggo, when we are assembling in worship. And soon there will be a grand wedding. Pero alam niyo ba, this wedding is not between two parties na equally faithful? Okay? Si Jesus faithful, pero ang church ba faithful? Okay? Sa totoo lang, hindi po tayo faithful. As bride of Christ, we are unfaithful and our current dress is filled with stain. Hindi tayo nakasuot ng long white gown ngayon bilang bride ni Jesus Christ. Punong-puno ng mantsa ang ating damit. Okay? Pero sa kabila nun, matibay pa rin ang pangako ni Jesus na tayo ikakalingain at sasamahan at ihahatid sa kanyang tahanan. As the bride of Christ, we may be unfaithful, but Christ remains faithful to us. Pero sa kabila po nito, sa kabila ng ating mga stain, sa kabila ng ating mga kamalian, kasalanan, kapalpakan sa buhay, sa kabila ng ating mga pagtataksil sa Kanya sa maraming pagkakataon, ipinangako po ni Jesus na iingatan niya tayo mula sa kasalanan at ihaharap niya tayo ng walang kapintasan sa Kanyang kalwalhatian. Hindi ba't yun ang lagi ninyong naririnig bago tayo umuwi? Okay? Saan niyo po naririnig yan? During benediction, you are always being reminded about that grand wedding na mangyayari sa kaduluduluhan ng kasaysayan. Okay? That is the promise of God. That is the promise of our bridegroom to his bride, to his church. Our eternal joy will be fully complete when the long-awaited wedding day arrives. Napakapalad po ni John kasi hindi lang po siya best man of the groom, kundi part din po siya ng bride of Christ. Na? Kaya hindi po mahalaga para sa kanya kung hinahangaan o pinapalakpakan siya ng mga tao o hindi. Ang mabuting balita ng pagparito ng tagapagligtas ang siyang tanging pinagmumulan ng kanyang katuwaan. Okay? And lastly mga kapatid, let's talk about John the Baptist's ministry success.
Sabi sa verse 30. Sabay-sabay nga po tayo. 1, 2, 3. He must increase, but I must decrease. He must increase, I must decrease. So hindi po nakasalalay sa kasikatan at palakpak ng tao ang success ni John. Hindi po yun ang definition niya ng success. Ang totoong success para sa kanya ay ang mabigyang luwalhati ang Panginoong Jesus. Wala siyang ibang ambisyon na itanghal ang kanyang sarili. Gusto niya lang itanghal si Kristo. At sa katunayan, mga kapatid, sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon sa kanyang disciples, palagi niya pong hinihikayat yung mga followers niya na sumunod kay Kristo, na pakinggan si Kristo. Ministry loses its course when our attention turns from Jesus to ourselves. Nawawalan po ng saysay ang ating paglilingkod kapag ang focus po natin ay nabaling sa ating mga sarili sa halip na kay Jesus lamang. Yan po ang ating iingatan palagi. Hindi po tayo makakapamuhay according sa purpose natin kung palaging nangingibabaw ang gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. For Jesus to increase, we must decrease our own wants, desires, and preferences. Blessed Church, marami sa inyo nakakaalam, but I'd like to share the joy also. As a family po, pinagpala po kami ng Lord ng isang maliit at simpleng tahanan sa Gentry. So that's one reason na hindi nyo na po ako masyadong nakikita sa Cavite City. Sa biyaya po ng Panginoon, we were able to secure a house there. At yan, marami na akong kapitbahay doon. Baka, well, who knows, Ate Betchy, magkaroon ng a Blessed Church Gentry. We don't know. Maybe in the near future. Okay? Ayaw na magbiyahe, no? Ayaw na magbiyahe. At alam niyo po, isa po sa mga blessing doon sa lugar ay dahil po kami pa lang po yung nakatira sa street, wala po pong kung ano-anong sabit sa poste. Kaya kapag tumingala ka, talagang kitang-kita mo yung first heaven. kitang-kita po ninyo yung kalawakan, ano? So, isa po sa mga favorite kong gawin ay mag-pray ng nakatingala. Dati I pray bowing down. But now, pagkagising ko po, titingala po ako sa langit habang gumagalaw yung mga ulap sa kalangitan. Then I pray and thank the Lord for His faithfulness, for His goodness. Alam nyo, na-realize ko lang this week na kahit gaano pa, mas maganda pag gabi. Kasi syempre nakikita mo yung mga stars, no? Ang na-realize ko po, kahit gaano pa kaliwanag yung bituin at saka buwan, pagsapit ng umaga, kailangan nilang mag-adjust. Na? So, ano ibig sabihin? Magpe-fade ang ningning ng bituin at saka ng buwan pagsapit ng umaga kapag sumikat ng araw. Pag sumikat ng araw, hindi na kailangan ng liwanag ng buwan at mga bituin. So, kung i-compare po natin si John sa bituin, John is a faded star. Okay? At yun din po ang kinakailangan nating hangarin sa ating mga buhay. Yung sikilin yung ating ningning, okay? Upang magningning ang kaliwanagan ni Kristo sa ating mga buhay. We must all be faded stars. So okay lang po na maging bituing walang ningning o mga nakaluhod na mga tala. Okay lang po yan. Okay? Basta makita lang ng daigdig ang liwanag ni Kristo. Okay? So, we must decrease and He must increase. Kung gagawa po kayo ng New Year's resolution, kung kayo'y walang kadala-dala na maglista ng New Year's resolution taon-taon, let it be anchored to these words. Let it be anchored to this wonderful statement from John. Jesus must increase, we must decrease. At bigyan nawa tayo ng kakayahan at kagustuhan ng Diyos na tularan ang mga prinsipyong ipinamuhay ni John the Baptist. Less of us and more of Christ in 2024. Purihin po siya. Let's pray. Dakila, kataas-taas ang Diyos. Diyos na walang katulad,
Diyos na walang kasing ningning. Diyos na walang kasing tapat. Diyos na hindi kayang talbugan ng kahit anumang kadakilaan sa daigdig na ito. Salamat po. Salamat po sa inyong pagkalinga. Salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay. At salamat po, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ihanda ang aming mga sarili sa pagpasok ng 2024 by being part of this assembly, worshiping together with our brethren. Panginoon, harapin nawa namin ang 2024 ng may pag-asa at may pagnanais na paliitin ang aming mga sarili habang ikaw ay pinalalaki sa aming mga buhay. Lord, less of us, more of you in this coming year. Tulungan niyo po kami at paalalahanan sa mga pagkakataon po na hindi namin namamalayan na kami po ay pinapasok na po ng self-righteousness, ng pride sa aming mga buhay, na ang nakikita namin ay kamalian ng iba, but we stop evaluating our own spiritual life. We stop evaluating our own thoughts, examining our own hearts. Lord, remind us of this text. Lord, remind us of John the Baptist. Remind us of these wonderful truths that we have learned today, so that you may continually increase in our lives while we continue to decrease. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin namin sa lahat ng aming sitwasyon, sa pagharap ng mga pagsubok, whether in season of tears and pains and grief, or in seasons of joy, celebration, and happiness, magampanan namin ang aming tungkulin na maituon sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatian, pasasalamat, pagsamba. Dahil ang totoo, ikaw lamang naman talaga, Panginoon, ang nararapat sa mga iyon. We thank you, Lord, for speaking to us today. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen. 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 Ayan. Salamat po, Pastor, sa napakagandang preaching at may natutunan naman tayo ngayong araw na ito. Ayan. Yes, amen. Talagang lahat that we have, pinagsama lahat that we have. All that we have is from the Lord Jesus Christ. So talagang wala tayong kahit katiting na maipagyayabang. Ayun po. So, yet not I, but through Christ in me. Let's all together sing this song. Let's sing what gift of grace. What gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, my Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me.
future sure. The price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. Let's sing. To this I hope my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released. I can sing. I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home, and day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. Yes, we hold on this. To this I hope. My hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you po, A Blessed Voice, for the congregational response. Maraming salamat din po, Pastor, for preaching the word of the Lord for us today. Truly, gaya po ng sabi ni Pastor Kerux, let's be faded stars and let the brightness of Christ shine in our lives always po. Para naman po sa ating offertory reading, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 13:1-3. 1 Corinthians 13:1-3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Madami po ako natutunan sa verses na ito. Actually, mostly maririnig mo to pag wedding, di ba po? Yan, pero it teaches us that everything we do, our service, our gifts, our sacrifices, and our wealth, it all means nothing without love. Hindi po ito yung bastang love lang na mababaw. It's God's love that transcends all diversities, gaya ng intention ni Paul sa pagsulat nito sa Church of Corinth. A love that unifies, with no other motives, just to honor and please God. Not to boast, not to be selfish, just pure love coming from the Lord and being channeled to God's people. Naway ang ating pagbibigay po
sa ating Panginoon at ang paggamit natin sa mga talento sa pagsiserve sa ating ministries sa church ay at yung pag-share po natin sa ating mga brothers and sisters, may we do it all with love, with genuine love po that comes from the Lord. Ang ating offertory po ay gagamitin sa gawain ng ating church. Napansin nyo po today na hindi po tayo nag-worship service dun sa ating sanctuary. Yan po ay sa kadahilan ng kailangan pa po natin kumuha ng occupancy permit sa ating government bago po natin ma-occupy at magamit at maging functional po yung ating sanctuary. At kailangan din po natin ng new line from Meralco to accommodate po yung ating power consumption. Kaya sa mga susunod pa pong Sundays, this 2024, hanggat hindi pa po tayo nakakakuha ng permit, ay dito po pa rin tayo gagamit ng facility. Dito pa rin po tayo sa makeshift. At ine-encourage po namin kayo to pray po sa ating sanctuary, sa mga kailangan pa natin para po tayo ay makalipat na doon sa ating sanctuary sa mga susunod na worship service. Please include po ito sa inyong mga prayers. Ang mga paraan po sa tithes ay through GCash pa rin, bank transfers, at sa mga wallets po na nandoon po sa side. Pakisulat na lang po ang ating mga names sa logbook. Ang ating pong virtual fellowship at ang ating pong prayer and worship night ay magre-resume na this 2024. Wait lang po tayo sa mga announcements sa GC. Ganun din po sa ating Facebook page. Pakikuha po, ang bawat isa po ay pwedeng kumuha ng ating Bible reading plan doon po sa side, sa likod po ng technicals. Yan. May it help us po sa ating pagbabasa ng Biblia at maging guide po natin ito sa ating spiritual feeding po. Ayan po. At ipanalangin na po natin ang ating mga kaloob. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Thank you for sustaining us, Panginoon, hanggang sa huling araw na ito ng 2023, Panginoon. Talagang we thank you for blessing us, Panginoon. We thank you, Panginoon, hindi lang sa mga good things na nangyari sa amin, kundi sa mga struggles, sa mga problems, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang nag-work sa aming mga buhay throughout those circumstances, Panginoon. And sa mga kaloob po namin today, Panginoon, naway malugod kayo dito at mapapurihan ang inyong pangalan. At truly, Panginoon, lahat ng meron kami ay sa inyo lamang nagmumula, Panginoon. And we thank you for that. All these things we pray in Christ's most precious name. Amen. Yun. So, at this point, gusto ko pong i-welcome yung ating mga nagbabalik na mga kapatid. Wala po akong data sa harapan ko, so mag-base lang po ako sa mga nakita ko kanina. No? Pero of course, sina Mama at si Papa ay from Batangas po, nakasama po natin today. Yan po ay matagal na nilang pangarap. No? So, thank you Mama and Papa. At kasama po ang Tita Belen namin po, ayan, kapatid po ni Mama. Nakasama rin po natin. Active din po yan online. Yan, lagi pong sumusubaybay sa atin. At yung pamangkin ko po, si Iya. Ayan. Iya, kaway-kaway sa kanila. Tapos po, nakita ko po kanina, papasok ang Monto family, buo. No? Ayan, no? Ayan. So, i-welcome po natin, mga ano po natin yan, mga kapatid po natin sa Panginoon. Bukod po sa kanila, meron po ba ka na-miss out? Baka may na-invite kayo na hindi ko na-acknowledge. Sina Jack? Si Cheska. Uy, si Cheska! O palakpakan si Cheska. Siya po ay anak ng ating mahal na si Ate Ana Pasco. Okay? So si Andrea ba nandyan din? Ayun, doon si Andrea. Okay? So, sino pa? Ay, si Jaira! Si Jaira po, nakasama natin sa Reconnect. Kasama po natin. Okay? Meron pa po ba? Okay. Siguro next week mag-keep tayo ng ulit ng parang ginagawa natin sa sambang gabi, no? Para ma-welcome natin. But anyway, isang pa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Sa po ay mabuti. At wag po nating sasalubungin ang 2024 na may takot. Okay? Kasi palagi naman tayong napapahiya. Okay? At the end of the year, lagi tayong napapahiya sa Diyos. Ay, akala ko hindi kakayanin, pero kinaya naman ng Panginoon, tinulungan naman tayo ng Panginoon. So, harapin po natin ng may galak, may pag-asa ang 2024.
At sa bahaging ito, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang pagpapala na nagmumula lamang po sa ating mahal na Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating worship service sa umagang ito. Talagang let us decrease po sa ating mga buhay and let Christ increase po this 2024. God bless po sa lahat. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. Come on. Hey, rising up, getting louder now. 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 Hear our praise rising up.